Mga boss, marami ang nag-aakala na kapag mahina ng sasakyan nilang mag-start, automatic sira na agad ang battery. Pero alam nyo ba na may mga battery na mukhang luma na pero nasa magandang kondisyon pa pala? Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-check ng car battery gamit ang battery analyzer o battery tester. At ang battery na gagamitin natin ay itong NS40 Enduro Motorite battery ng ating customer na pinapacharge lamang sa atin. Mga boss, narito ang NS40 Enduro Motorite battery. Ito po, ayan. Motorite Enduro pang matagalan. So ang size sa battery nito ay ito na po siya, NS40L B20L. Ayan na po. Ito na po ang pinaka-size niya, NS40. Sa mga nagtatanong diyan kung anong size nito, ito po ay NS40. Hindi po ito 1SM ha. Marami kasing nagkakamali dito. Tinatawag nila 1SM. Hindi po. Ito ay NS40 lamang na size. Okay? Ayon sa may-ari, dinala niya ito rito para ipa-charge at masigurado kung nasa maayos pa itong kondisyon. Pero bilang battery electrician, hindi sapat na voltage lang ang titingnan natin. Kailangan din nating malaman ang totoong kalagayan ng battery gamit ang battery analyzer. Dito natin malalaman ang CCE, SOH, SOC, internal resistance at kung ano ang rekomendasyon ng tester. So tanong ng karamihan, bakit hindi sapat ang voltage lang? So ito ang sagot ko. Isa sa mga karaniwang pagkakamali ng maraming motorista ay voltage lang ang tinitingnan. Kapag nakakita sila ng 12.6 volts pataas, iniisip nila agad na malakas pa ang battery. Pero hindi palaging ganun. May mga battery na mataas ang voltage pero bagsak na ang CCE o mahina na ang kakayahan nito magpa-start ng makina. Kaya mahalagang gumamit ng battery tester para makita ang totoong kondisyon ng battery. So ngayon mga boss, actual testing tayo gamit itong battery tester o battery analyzer na Lancol. Ito po. Kakabit natin ang ating Lancol battery tester o battery analyzer. So meron siyang dalawang alligator clip, may pula at may itim. So itong pula, dito natin kakabit sa plus sign. Yan. Dito po, pagayan. Yan. At itong itim naman dito sa minus sign, pagayan. Yan, yan. Yan. Siguraduhin lamang na tama ang pagkakabit ng positive at negative clamps para maging accurate ang resulta. Ayan, tama po yan ha. So, kusang magto-turn on na po itong ating tester o battery analyzer. Pansinin natin mga boss. Ang kanyang voltage ay 12.72 volts or 12.7 volts. So, ngayon titingnan natin ang kanyang tinatawag na CCE, SOH, SOC at internal resistance. So, tap lang natin ang OK. Pagka-tap ng OK, lalabas yung 1 to 6. So, wag na natin pansinin itong 2, 3, 4, 5, 6. Ang pipiliin natin ito lang palaging number 1, battery test lamang. Tama? Tap natin ang battery test. Then pagka-tap ng battery test, lalabas ang 1 to 5. Huwag natin pansinin yung 2, 3, 4, 5. Dito tayo sa number 1, regular flooded pa rin. So tap natin ang OK. Then GIS tayo. So pero pwede nyo po ililipat ito ha. Kasi number 3 pa lang yan. Hanggang number 10 po ito. Pwede yung dagdagan pataas na araw. Pinutin nyo lang yan. Ayan. Yan siya. Maglipat-lipat po yan. So, saan ba, alin ba ang dapat na pipiliin natin dito para accurate sa pag-test sa battery na to? So, ang hanapin natin ay kanina, yung pinakauna, nakita nyo ito. GIS po. Through GIS po tayo magbe-base. So, ngayon kapag nandyan na yan, tap lang natin ang OK. Yan. Pagka-tap ng OK, lalabas ang 44B20. So, ito na po yun. Baka hanapin nyo pa itong L ha. Hindi na po literal na may nakalagay na L dito sa ating tester. Bagkus ay 44B20 lamang po. Alisin nyo na yung L. Dito lang sa battery ang meron. Pero accurate na po yan. Yan na po yan. So, ngayon, i-OK natin. Tatap na natin ang OK para mag-testing na. So yan, testing na po, titigan na mabuti, huwag kukurap. Boom! Pansinin natin mga boss.
good battery. Green na green ang light indicator ng ating battery tester o battery analyzer. So nagpapahiwatig na goods talaga ang battery nito. At meron siyang 12.72 volts or 12.7 volts. So malakas. At meron siyang SOH na 100%. Ano po ba ibig sabihin ng SOH? Yan po ay tinatawag na state of health. State of health 100%. At meron siyang SOC na 98%. Ano po ibig sabihin ng SOC na ito? Ito po ay tinatawag na state of charge. Yan po ang ibig sabihin yan, ang meaning. State of charge po yan. Tama? Ang R naman, ano ibig sabihin ng R? Resistance po yan. Resistance niya ay 8.57 milliohm. Pwede rin tawagin na internal resistance. 8.57 milliohm. So, good battery siya. Yan. So, kita niyo na po. Screenshot niyo po. Ganyan kalakas ang battery na to. Ayan. So mga boss, ipapaliwanag natin ang bawat resulta dito sa tester. So ngayon, isa-isahin natin ang ibig sabihin ng mga ito. Yung mga yan, CCE, volts, SOH, SOC at resistance. So unahin natin ang voltage na 12.7 volts. Ayan po. Ibig sabihin nito ay full charge ang battery. Sunod naman ang SOC. Ito po. State of charge na 98%. Ibig sabihin nito mga boss, ipinapakita nito kung gaano karami ang natitirang charge sa battery at ito po ay puno pa. Punta naman tayo sa CCE o cold cranking amps na 350. Ito po. 350 CCE, cold cranking amps po ang ibig sabihin ng CCE ha. Tandaan po natin palagi yan. Ito ang lakas ng battery sa pagpapaikot ng starter lalo na kapag kailangan nitong paandarin ang makina. Magandang resulta ito para sa ganitong klase ng battery. Ngayon naman sa SOH o state of health na 100%. Ito po. SOH, ibig sabihin state of health na 100%. Yan na po siya. Ibig sabihin nito ay nasa napakagandang kondisyon pa ang mga internal plates ng battery. At ang internal resistance na ito po 8.57 milliohm ay nasa maayos na range pa rin. Kapag mababa ang resistance, mas madaling makapagbigay ng kuryente ang battery. So tandaan natin po yon. So ano ang konklusyon? Kaya based sa ating test result, masasabi natin hindi kailangan palitan ang battery na ito. Good battery pa. Good battery pa rin ang lumabas sa ating battery analyzer. Mataas ang SOH, ito po 100%. Mataas ang charge level. At maayos ang CCE, ito po, 350 CCE. At mababa pa ang internal resistance, ito po, mababa siya. Ibig sabihin, maaari pa itong gamitin ng customer ng may kumpiyansa. Ito ang tip ko, boss. Mga boss, tandaan ninyo ito. Kapag nagpapacheck kayo ng battery, huwag kayong umasa sa voltage reading lamang. Mas maganda kung may battery analyzer para makita ang totoong kondisyon ng battery. Dito ninyo malalaman kung kailangan ba talagang palitan o baka charge lang pala ang kailangan. Makakatulong ito para makaiwas sa gastos at makagawa ng tamang desisyon. Kung may natutunan kayo sa video na ito, huwag kalimutan i-like, share at subscribe ang Bat Expert PH. Pindutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga battery testing, battery charging, actual customer batteries at iba't ibang tips tungkol sa car at motorcycle batteries. Maraming salamat sa panonood mga boss at magkita-kita tayo sa susunod na video. Ingat at God bless.